Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 761, ang Mahiwagang Manor. Bilang isa sa pinakamakapangyarihan at mahiwagang madilim na organisasyon sa mundo, ginawa ng Daytime na hindi kailanman mag-iwan ng utang na hindi nababayaran. Minsan silang tinanggap ng Sciola upang ipadala ang mahusay na duo nina Hades at Dante Black, na sinamahan ng dalawang eksperto sa Grandmaster Realm mula sa Sciola, sa pagtatangkang harangin ang bihag ni Sciola, si Connor. Gayunpaman, ang lahat ng apat na Grandmaster ay sumalubong sa kanilang pagkamatay sa mga kamay ni Ricardo. Sa paghihiganti, nagpadala ang Daytime ng mas matitinding eksperto, sina Lucifer at Gunpowder Empress, parehong nasa Divine Realm, upang ipaghiganti sina Dante Black at Hades sa pamamagitan ng pagtanggal kay Ricardo. Gayunpaman, ang bawat isa ay nakatagpo ng kanilang pagkatalo sa Duham State, kung saan sila ay sinamahan ng pamilya Brit mula sa kapital, na humahantong sa mapangwasak na mga kahihinatnan. Kahit na ang paputok ni Gunpowder Rose ay hindi kayang pumatay kay Ricardo. Dahil naranasan ang pagkawala ng apat na makapangyarihang eksperto sa kamay ng parehong tao, ang mga pinuno ng Daytime ay maliwanag na galit na galit. Gayunpaman, kinailangan nilang suriin muli ang lakas ni Ricardo at sa makatuwid, hindi sila makagawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Sa panahong ito, maingat nilang sinisiyasat ang iba't ibang impormasyon tungkol kay Ricardo, kabilang ang mga tao sa paligid niya. Ang hindi pa alam ng mga tagalabas ay si Mr. Roy, isang direktor at shareholder ng Hayos Corporation, ay miyembro din ng Daytime. Ang dati niyang pagtulong kay Miranda ay hindi kasing ranggal gaya ng ipinakita niya rito. Ang kanyang pangunahing layunin ay linlangan si Miranda, kunin ang kanyang tiwala, at akitin siya sa kanyang asyenda upang kontrolin siya at makuha ang asawa ni Ricardo, lahat ay may layunin na pilitin si Ricardo na sumagip sa kanila. Maaaring ipadala ng Daytime ang pinakamalakas nitong eksperto kay Prayosha, ang mga nasa Divine Realm. Gayunpaman, ang Daytime ay sinuportahan ng isang mas malakas at nakakatakot na puwersa, isa na tanging ang pinakamalakas sa kabila ng banal na kaharian ang nang-ahas na huwag isali ang kanilang mga sarili sa loob ng teritoryo ng Prayosha. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng mga luha ng Diyos ay maaaring ipamalas kay Ricardo kapag siya ay naakit sa pagliustan, sa ilalim ng kontrol ni Mr. Roy. Tandaan, hindi natin kayang magkamali. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito. Sabi ng lalaking nakamaskara habang nagbubuga ng tabako. Magtiwala ka, Panginoong Augustus. Pagdating ni Ricardo sa pagliustan, hindi lang ang asawa niya ang makakasama niya. Maghahanda ako sa dalawang larangan. Sabi ni Mr. Roy na may kasamang masasamang ngiti. Oo. Sa sandaling maakit natin si Ricardo dito, personal akong makikipagsanib puwersa sa ilang mga eksperto sa antas ng Diyos mula sa organisasyon. Tumango ang lalaking nakamaskara, ang boses nito ay may bahid ng hangarin na pumatay. Gatlang gitling. Nagsimula ang human cryogenic procedure sa alas 6 ng gabi lokal na oras. Nanatili sina Miranda, Emmanuel, at Mason sa tabi ng metal na pinto, kinakabahang naghihintay sa resulta. Makalipas ang 3 oras, nang lumabas si Dr. Tom mula sa likod ng metal na pinto, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag ng mabalitaan ang matagumpay na cryopreservation ni Kara. Sa tulong ni Alice, nag-check-in ang grupo sa isang kalapit na international hotel at nanirahan. Bilang isa sa pinakamalaking internasyonal na lungsod ng pagliustan, ang Alpine City ay mayaman sa makulay na nightlife at maraming atraksyon. Gayunpaman, si Miranda at ang kanyang mga kasama, na natupok ng pag-aalala para sa buhay ni Kara, ay walang hilig na tuklasin at nanatili lamang sa hotel, sabik na naghihintay sa pagdating ni Ricardo. Makalipas ang 10 oras, madaling araw, dumating si Ricardo sa Alpine City kasama si Nora. Palibhas ay walang tulog magdamag, si Miranda at ang kanyang mga kasama ay sumugod sa paliparan upang salubungin siya. Darling, pasensya na. Sa panahong kailangan mo ang asawa mo, wala ako sa tabi mo. Sabi ni Ricardo, na puno ng guilt nang magkakilala sila. Umiling si Miranda. Nabigo akong protektahan si nanay.
Nasa iyo kung makakaligtas si nanay o hindi, mahal. Nang walang pag-aalinlangan, silang lahat ay nagtungo sa Human Cryogenic Base ng Hayos Corporation. Gayunpaman, ang kanilang mga umaasa at nasasabik na mga puso ay sinalubong ng balita na si Kara ay hindi maaaring ma-unfrozen kaagad. Dahil sa sumailalim sa cryogenic procedure noong nakaraang gabi, ang pag-unfreeze sa kanya kaagad pagkatapos ay maaaring magresulta sa hindi na maibabalik na pinsala sa kanyang katawan at humantong sa kanyang agarang kamatayan. Sinabihan sila na kailangan nilang maghintay ng hindi bababa sa 1 linggo para ganap na makapag-adjust ang katawan ni Kara bago magsimula ang mabagal na proseso ng lasaw. Nabigo ngunit maingat, nagpasya silang maghintay ng 1 linggo para sa kaligtasan ni Kara, alam na mas mabuting magkamali sa panig ng pag-iingat. Pagkatapos ay ginugol ng grupo ang susunod na 10 araw sa pagsisikap na mag-relax at mapagan ang tensyon na nabuo sa nakalipas na ilang mahabang oras. Isang gabi, alas 8, may huminto na taxi sa gate ng manor ni Mr. Roy. Kasama ni Miranda, lumabas si Ricardo sa sasakyan at tinahak ang daan patungo sa manor. Inanyayahan si Miranda na dumalo sa isang business meeting na pinangasiwaan ni G. Roy at si Ricardo, bilang suportadong asawa, ay sinamahan siya. Matapos iharap ang gintong business card ni Mr. Roy sa mga gwardya ng manor, isang dedikadong mayordomo ang naghatid sa kanila sa loob ng manor. Habang naglalakad sila, pinagmamasdan ni Miranda, kapit-bisig si Ricardo, ang tanawin ng medieval-style manor, na nagbigay ng makasaysayang vibe sa malakastilyong arkitektura nito. Sa loob ng asyenda, binalot ng dilim ang kapaligiran, walang anumang makukulay na ilaw o dekorasyon. Ito ay nakakatakot na tahimik, isang kakaiba at nakakabagabag na katahimikan. "Darling, something feels off about this," bulong ni Miranda, nakatingin kay Ricardo na may bakas ng hinala sa kanyang mga mata. "Oo, nararamdaman ko rin." Mukhang hindi ito regular na pagtitipon, pagsang-ayon ni Ricardo na kumunot ang noo sa pag-aalala. Habang ang pangunahing gusali ay medyo malayo pa, si Ricardo na may matalas na pandinig ay nahirapang paniwalaan na walang ingay na maririnig mula sa isang pagtitipon sa isang lugar tulad ng isang kastilyo. Pareho silang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, dahilan para maging alerto sila. Gayunpaman, hindi sila nakaramdam ng labis na kaba. Sa kanilang kakila-kilabot na mga kasanayan, nadama nila ang tiwala na kakayanin nila ang anumang pagbabanta. "Ladies and gentlemen, Mr. Roy is already waiting for you inside," ang sabi ng mayordomo, bahagyang yumuko at sumenyas patungo sa lumalangit-ngit na pintuan ng kastilyo. Kasabay nito, dahan-daang bumukas ang mga pintuan upang ipakita ang isang napakaitim na interior. Umihip ang malamig na hangin, dala ang hindi maipaliwanag na nakakatakot na pakiramdam. Kabanata 762, sa kadiliman. Bumukas ang mga pintuan ng kastilyo, bumungad sa isang napakaitim na interior. Sa ilalim ng takip ng gabi, tila isang halimaw na nagkukubli, ang nakanganga nitong itim na uwang na handang lamunin ang anumang buhay na nilalang. Namutla ang mukha ni Ricardo at Miranda nang tumingin sila sa katulong sa kanilang gilid. Sa kanilang pagtataka, ang katulong ay nawala ng walang bakas, na parang nakikisawsaw sa gabi. Kahit na ang matalas na pandama ni Ricardo ay nabigo upang makita ang pagkawala. Para bang ang tao ay ganap na nahalos sa kadiliman. Ang pagsasakatuparan na ito sa pagitan ni Ricardo at Miranda ay nagdala ng isang pakiramdam ng grabidad. Nagiging maliwanag na ang tinatawag na party na inimbitahan ni Mr. Roy kay Miranda ay katulad ng isang piging na may masamang intensyon. Higit pa rito, mayroong isang nakapangingilabot na kapaligiran na kahit si Ricardo, sa lahat ng kanyang pangunawa, ay natagpuan na hindi pamilyar. "Asawa, mag-ingat ka at manatiling malapit sa akin," payo ni Ricardo. "Oo, papasok na ba tayo?" Tumango si Miranda, ang kanyang maingat na mga mata ay iniskan ang paligid, kinuha ang soul summoning banner mula sa kanyang itim na bag. Ang pisikal na lakas ni Miranda ay umabot na sa antas ng Myriad Forms Realm, nakatumbas ng kay Ricardo, pagkatapos nagisingin ang malalayong alaala kasunod ng nakaraang pagpapasigla.
Siya ngayon ay nagtataglay ng ilang mga kakayahan at isang mas mahusay na pag-unawa sa kanyang intermediary soul physique. Alam kung paano sumipsip ng iba pang enerhiya ng kaluluwa upang palakasin ang kanyang kaluluwa at pagkatapos ay ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, batid ni Miranda na hindi niya masisipsip ng walang ingat ang mga kaluluwa ng iba nang walang pagpipigil. Halimbawa, ang pagsipsip sa kaluluwa ng binata na nakaputi, si Cass Warren, ay nagdulot ng ilang masamang epekto para kay Miranda. Ang mga bahagi ng mga alaala ni Cass Warren ay pilit na sumanib sa sarili ni Miranda, kabilang ang mga negatibong emosyon at hindi kasiya siyang mga karanasan, na nagparamdam kay Miranda na parang nabuhay siya sa mga iyon. Ito ay malinaw na hindi isang kanais-nais na sitwasyon. At ito ay naging alaala lamang ng isang tao. Ito ay maliwanag na kung si Miranda ay pinagkaitan ng pagpipigil, malayang hinihigop ang mga kaluluwa ng iba, ang mga epekto ng karanasan sa kanilang mga alaala ay sapat na upang sirain ang kanyang kaluluwa at itaboy siya sa kabaliwan. Tulad ng isang sisidlan, kapag na-overload, ang resulta ay hindi maiiwasang pagbagsak. Sa makatuwid, upang magamit ang kanyang intermediary soul physique, kailangan ni Miranda na eksklusibong sumipsip ng purong enerhiya ng kaluluwa o ang mga nawalan ng kamalayan sa sarili. Bumalik sa kasalukuyan. Sa puntong ito, nag-alinlangan si Miranda sa pagpasok, ngunit pagkatapos isaalang-alang ang pananaw ni Ricardo, sumang-ayon siya, "Oo, dapat tayong pumasok. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ni Mr. Roy." Sa kanyang asawa sa kanyang tabi, si Miranda, na hindi kailanman isang mahinang babae, ay nakadama ng matinding kumpiyansa at seguridad. Kasabay nito, pumasok sina Ricardo at Miranda sa bulwagan ng kastilyo, na parang pumapasok sa bibig ng halimaw. Pagpasok ay kumunat ang noo ni Ricardo. Sa sandaling tumuntong siya sa bulwagan ng kastilyo, tila nabigo ang kanyang paningin. Parang puro kadiliman ang pinasok niya at wala na siyang makita. Ito ay isang hindi malamang na senaryo para sa isang practitioner. Kahit sa madilim na kapaligiran, sa isang kislap lang ng liwanag, makikita na ni Ricardo sa dilim. Ngunit ngayon, parang may kung anong nilamon ang lahat ng liwanag, ganap na pinutol ang bulwagan ng kastilyo mula sa labas ng mundo, hindi man lang pinapayagan ang liwanag ng buwan na dumaan. "Asawa, bakit wala akong makita?" Bakas sa boses ni Miranda ang kaba. "Ako rin. Huwag kang mag-alala, nandito ako," paniniguro ni Ricardo na hinawakan ang kamay ni Miranda, panay ang tono. "Sizzle." Habang nagsasalita siya, isang asul na liwanag ang nagmula sa Ricardo, mga ahas na dekuryenteng umaaligid sa kanya. Si Ricardo, na nagtataglay ng Thunder Attribute Physique, ay parang sinapian ng Thunder God. Matapos mabuo ang nascent soul, magkaroon ng kapirasong espiritualidad, nakuha ni Ricardo ang higit na kontrol sa kanyang tunay na chi tulad ng pangalawang kalikasan. Sa pagkakataong ito ay pandaraya lamang. Dahil walang ilaw, siya mismo ang gagawa ng ilan. Sa katawan ni Ricardo na nagniningning ng asul na liwanag, ang mga mata nila ni Miranda ay tila agad na muling nagkatinginan. Flap, flap, flap. Sa sandaling iyon, ang isang bugzo ng mga pakpak na pumapapak ay naganap habang ang isang grupo ng mga madilim na anino ay bumangga patungo kina Ricardo at Miranda. Ang mga anino na ito ay kumikislap na may laman na mga pakpak, mga bibig na puno ng matatalas ng ngipin, at mapupulang mga mata na nagmumula sa isang uhaw sa dugo at masamang aura. Sila ay walang iba kundi ang masasamang paniki na sumisipsip ng dugo. Magwala. Ang mukha ni Ricardo ay naging mabagsik, lumalabas sa makapangyarihang totoong chi na parang isang hadlang na nagtulak sa mga paniki na ito palayo, pinuprotektahan ang kanyang sarili at si Miranda habang nagiging sanhi ng pagsabog at pagkatunaw ng mga paniki sa mga ambon ng dugo. Kahit na ang lakas ng chi refinement ni Ricardo ay hindi kasing lakas ng kanyang pisikal na lakas, umabot na ito sa antas ng huling yugto ng Golden Core. Bago pa maabot ng kanyang pisikal na lakas ang kasalukuyang antas ng potency, kaya na niyang talunin ang kanyang mga kalaban. Ang matatag na totoong chi na ito ay hindi lamang naglalaman ng umaapaw na dragon na chi mula sa kanyang kaliwang bato kundi pati na rin ang kapangyarihan ng kalaliman ng mundo at ang kapangyarihan ng kulog at kidlat.
Para sa mga sumisipsip na paniki na ito, na maaaring agad na matuyo ang isang karaniwang tao, ang pagharap sa ibinubuga na tunay na chi ni Ricardo ay sadyang hindi mapalagay. Huff, huff, huff. Sa sandaling iyon, ang tunog ng nagliliyab na apoy ay lumitaw, at ang bulwagan ng kastilyo ay agad na naliwanagan ng hindi mabilang na puting kandila. Ang bulwagan ay hindi kapani-paniwalang maluwang, na sumasaklaw sa isang lugar na libu-libong metro kwadrado, na may iba't ibang mga estatwa na nakakalat sa buong lugar. Mahigit 10,000 puting kandila ang inayos upang bumuo ng isang napakalaking pattern ng pentagram. At nagulat sila Ricardo at Miranda, nakatayo sila sa gitna mismo ng pentagram. Kabanata 763, nahuli ng spiderweb ang agila. Pumalakpak, 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 pumalakpak. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang palakpakan. Paglabas mula sa madilim na liwanag ng kandila, isang figure ang humakbang pasulong. Ang kalahati ng kanilang mukha ay natatakpan ng maskara, at ang kanilang payat na figure ay nakaadorno sa isang itim na tuxedo. Nakasunod sa likod si Mr. Roy. Si Miranda, nang makita ang tagpong ito, ay pinaikit ang kanyang magagandang mata at nagtanong kay Mr. Roy. Mr. Roy, ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang ngumiti si Mr. Roy ngunit hindi nagsalita, na para bang siya, bilang isang direktor ng Hayos Corporation, ay walang autoridad na magsalita sa sandaling ito. Pagkatapos, isang sarkastikong boses ang umalangaw-ngaw, surprise. Anong sorpresa? Mr. Ricardo, sinadya lang ngayong hulihin ang asawa mo. Pero hindi ko inaasahan na darating ka rin. Napakagandang sorpresa. Si Augustus, ang lalaking may half-face mask at isa sa mga utak sa likod ng Daytime Tears, ay pumalakpak at nagsalita. Sino ka? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, halatang tinutukan ng kabilang partido ang direktang paggamit ng kanyang pangalan. Naalala ni Ricardo na wala siyang dating pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan, maliban sa. Sa sandaling iyon, bigla siyang may naisip at nagtanong sa mahinang boses, isang miyembro ng Daytime Tears. Si Ricardo ay medyo ordinaryo mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Kahit noong nagpatakbo siya ng sarili niyang pabrika, wala siyang pakikitungo sa mga dayuhan. Ang tanging pakikipag-ugnayan niya, at ang maaaring ituring na mga kaaway, ay ang luha ni Sciola at Deity. Mukhang ang talino mo. Ngunit ang masaktan tayo, ang luha ng Diyos, ay hindi isang matalinong desisyon. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo para parangalan ang miyembro ng luha ng Diyos na namatay sa iyong mga kamay. Dahil pumasok ka sa bitag namin, hindi hahayaan ng Daytime Tears na masayang ang iyong kabutihan. Malamig na wika ni Augustus. Ang kanyang kilos at ekspresyon ay nanatiling matikas, ngunit sa loob ng kagandahang iyon, isang mabigat na hangarin na pumatay. Napunta sa isang bitag. Dapat kong sabihin, ikaw ay napakatalino ng salita, at gumamit ka pa ng mga idiomatic expression. Ngunit hindi ito angkop. Paano mo malalaman na hindi ito ang iyong sariling pagbagsak? Isang web na hinabi ng mahinang gagamba, duda ako na mabibitag nito ang isang agila. Nagsalita si Ricardo na may malamig na tawa, na naglalabas ng pakiramdam ng pangingibabaw at pang-aalipusta. Kung gayon, hintayin natin kung isa ka bang agila o langaw. Tanggapin ang iyong paghatol ng kamatayan. Ang kadiliman ay bumababa. Nang matapos magsalita si Augustus, maraming tatak ng kamay ang nabuo sa kanyang kamay, at mabilis na gumalaw ang kanyang mga labi. Isang kakaibang sensasyon ang biglang lumitaw sa bulwagan ng kastilyo. Kasabay nito, 4 na iba pang mga figure ang biglang lumitaw sa 4 na direksyon ng bulwagan ng kastilyo, bawat isa ay naglalabas ng isang malakas at nakakatakot na aura. Nagpakita sila ng presensya na nalampasan kahit na ang malakas sa Divine Realm, katumbas ng pinakamataas na eksperto sa huling yugto ng Apishia, batay sa mga klasifikasyon ng Prayosya ng mga antas ng practitioner. Ang 4 na individual na ito ay ang 4 na super divine level na eksperto ng Daytime Tears. Ang magkaroon ng isang tao sa core formation realm na maglakas loob na tumalon sa harap ko. Napangisi si Ricardo sa aura na inilalabas ng mga taong ito. Pati si Miranda ay ngumisi at umiling.
Siya, na nakaharap sa mga eksperto sa nascent soul, ay hindi rin pinapansin ang mga high-level practitioner. Para sa mga eksperto sa divine realm at super divine level na mga eksperto ng deities tiers, maaaring sila ay talagang walang talo na pag-iral para sa iba. Gayunpaman, nakita ni na Ricardo at Miranda na hindi sila sapat. Nang malapit ng kumilos sina Ricardo at Miranda at haharapin si Augustus at ang kanyang mga kasama, biglang nagbago ang nangyari. Kasunod ng proklamasyon ni Augustus, ang kadiliman ay bumababa, naramdaman ni na Ricardo at Miranda na ang 5-star formation, na gawa sa mga kandila sa ilalim ng kanilang mga paa, ay biglang lumiwanag ng maliwanag, na naging sanhi ng kanilang pagpikit ng kanilang mga mata. Kasunod nito, biglang bumalot ang isang itim na ambon, na muling bumalot sa kanila. Pagtingin sa paligid, wala pang 10 metro ang visibility. Higit pa riyan, isang ganap na kadiliman ang bumungad, tulad ng dati. Maging ang mga aura ni Augustus at ng kanyang mga kasama ay tila nakatalukbong at hindi maramdaman. Miss, mag-ingat ka. Sa sandaling iyon, agad na binalaan ni Ricardo si Miranda. Kasabay nito, sa ilalim ng kontrol ni Augustus, ang soberanya ng Black Mist Field, 4 na agos ng dugo ang bumulwak at pumasok sa katawan ng iba pang 4 na super divine level na miyembro ng deities tiers, na nagtatag ng koneksyon sa pagitan nila, na nagpapahintulot sa kanila upang malasahan ang lahat ng bagay sa loob ng Black Mist Field ng malinaw. Swish! Sa sandaling iyon, biglang naglabas ng babala ang isipan ni Ricardo, naramdaman ang ihip ng hangin na humahampas sa kanya mula sa likuran. Kasabay ng malamig na ungol, walang pag-aalinlangan na sinuntok ni Ricardo ang kamao. May lumabas na talim ng dugo, nakatutok sa leeg ni Ricardo, ngunit bumangga ito sa lakas ng kanyang kamao, na nagdulot ng tunog ng metal na sagupaan. Nabasag ang talim sa kamay ng kalaban sa hubad na kamao ni Ricardo. Hindi lang ang sandata, kundi isang suntok ni Ricardo ang nabasag ang buong kanang braso ng tinaguriang super divine level expert. Ang mga buto sa kanilang braso ay pumutok sa bawat pulgada. Pumutok ang mga kalamnan at laman. Gayunpaman, si Ricardo ay tila hindi nasisiyahan sa epekto at naglabas ng mahinang tandang. Sa kanyang lakas, ang isang banggaan sa isang eksperto na katumbas ng core formation realm ay dapat na nagpadala ng sapat na pag-urong upang patayin ang kalaban, tama ba? Gayunpaman, bago ang kahangahangang dalubhasang deities tiers, na may mabagsik na mukha at isang payat at matatag na figura, nagawa lamang ni Ricardo na mawala ng kakayahan ang isa sa kanyang mga braso. Mukhang medyo nababanat ang kanyang pisikal na katawan. Nagtataka si Ricardo, baka sa kanyang mga mata ang pagtataka. Habang si Ricardo ay nagulat, ang kalaban ay tila higit pa. Parang, shock. Nasira ang braso ko, paano ito posible? Paano siya naging napakalakas? Kasabay ng pag-iyak at pagbubulalas, ang kalaban ay naglaho muli sa itim na ambon, na naging imposible para kay Ricardo na mahuli sila. Gayunpaman, lingid sa tono ng mga pag-iyak ay isang pakiramdam ng kakilakilabot at sindek, na nagdulot ng panandaliang paghinto para kay Augustus at sa kanyang mga kasabwat. Isang super divine level na eksperto ang nawala ng kakayahan pagkatapos ng isang banggaan kay Ricardo, na nagdulot ng ganoong resulta. Tanga ka! Sino ang nagpahintulot sa iyo na harapin siya ng direkta sa loob ng aking nasasakupan ng kadiliman? Wala bang sneak attack? Malamig na bumantong hininga si Augustus, pinagalitan ng eksperto na may medyo iritableng tono. Nang marinig ito, hindi nakaimik ang dating eksperto. Hindi ba't iyon ay isang palihim na pag-atake sa kanyang sarili? Kabanata 764 na noong ako ay isang malambot na persimmon. Isang napakahusay na dalubhasa mula sa deities tiers, ay sinaktan ni Ricardo ng isang suntok, nabasag ang kanyang sandata at napilayan ang isang braso, na ikinagulat ni Augustus at sa iba pa. Gayunpaman, hindi sila sumuko sa kanilang planong salakayin ng Ricardo. Sinasamantala ang kanilang superiority sa dark domain, kung saan walang maramdaman si Ricardo, naramdaman nilang may pag-asa pa. Ang taong umatake dati, ay mabilis na naibalik ang kanyang kanang braso matapos umatras sa itim na ambon. Ang lakas at kakayahan sa pagbawi ng ekspertong ito ng deities tiers ay umabot sa hindi maisip na antas.
Sa galit na sumpa ni Augustus, ang isa pang pag-atake ay inilunsad patungo sa Ricardo ng walang babala, na tumagos sa itim na ambon, na nakahuli sa kanya ng walang bantay. Sa pagkakataong ito, matalino ang umatake. Hindi siya nag-opt for close combat kay Ricardo pero pinili niya ang long-range attack. Isa itong anino ng kuko na pula ng dugo, dumiretso sa lalamunan ni Ricardo. Ngumuso si Ricardo, at sa isang suntok, diretsyong pinawi ang pag-atake. Gayunpaman, kasabay nito, isa pang anino ng kuko na pula ang dugo ang humawak sa likod ng puso ni Ricardo mula sa ibang direksyon. Path. Sa kabila ng kakayahang mag-iwan ng nakakatakot na marka ng kuko kay Ricardo, isang dalubhasa sa Grandmaster Realm mula sa sekular na mundo, gumawa lamang ito ng mahinang tunog at naglaho na parang bula. Kahit ang depensa ni Ricardo ay hindi masira. Damn it, hindi masisira ng mga atake ko ang depensa niya. Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Ang kaninang mapang-akit na tono niya ngayon ay may halong kawalang paniwala at kilabot. Magpatuloy. Nasa dilim kami ngayon, at nasa liwanag siya. Kahit maghapon pa, susuyuan natin siya. Iniutos ni Augustus na ipagpatuloy ang pag-atake, na may mas determinado at matinding pamatay na tono. Ang gayong malakas na kaaway, kung hindi maalis, ay magiging isang malaking banta sa luha ng Diyos. Talagang na-overestimated nila ito. Pagdating nila sa Fagliustan, kung hindi lang si Daytai's Tears na may sama ng loob at nag-provoke kay Ricardo, halos makalimutan na niya ang mga ito. Wala siyang balak manggulo sa kanila. Pero ngayon iba na. Dahil hindi mawawala ang mga luha ni Deity, tiyak na hindi sila patatawarin ni Ricardo ngayon. Susunod, habang pinananatili ni Augustus ang madilim na domain, ang iba pang apat na transcendent na eksperto ay nagpatuloy sa pakikipagtulungan sa isa't isa, na patuloy na naglulunsad ng mga pangmatagalang pag-atake upang tambangan si Ricardo. Sa una, pinipigilan ni Ricardo ang kanyang hininga, palaging nagbabantay laban sa mga pag-atake mula sa anumang direksyon. Gayunpaman, pagkatapos magtiis ng ilang pag-atake ng walang anumang banta, tumigil na lang siya sa pag-abala upang ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang Mar-Angel na True Chi ay bumuo ng isang protective shield sa kanyang katawan, at si Ricardo ay nakatayo doon, hinahayaan ang apat na Daytai's Tears Transcendent Expert na atakihin siya. Samantala, nagsimula siyang mag-aral kung paano buksan ang madilim na domain at makakuha ng mataas na kamay. Gamit ang mga diskarte tulad ng Dragon Gaze Heavenward Technique mula sa Temple of Mist Ares, mabilis na nalaman ni Ricardo ang tungkol sa madilim na domain na ito na itinakda ni Augustus, na tila katulad ng geomantic formations ng Pryosya ngunit hindi ganap na pareho. Ang enerhiya na sumusuporta sa madilim na domain na ito ay tila isang uri ng enerhiya na naipon mula sa dugo. Tulad ng para sa iba pang apat na kaaway, mayroon silang malalakas na katawan at kahangahangang mga kakayahan sa pagbawi. Ang kanilang paraan ng pag-atake ay iba sa True Chi ng mga Pryosya practitioner ngunit may ilang pagkakatulad. Tila, isang uri ng vital energy. Mukhang hindi masyadong tao ang mga lalaking ito, di ba? Mas katulad ng maalamat bloodlines ng Western world. Talaga bang umiral ang mga mythical creature tulad ng mga vampira? Sa paghusga sa mga katangian ng kabilang partido, ang isip ni Ricardo ay biglang napuno ng ilang mga hula. Sa oras na ito, nagkaroon siya ng paglilibang upang pag-aralan ang kanilang mga katangian, ngunit ang kabilang partido ay nagiging mas walang magawa at desperado. Nakatayo doon si Ricardo, hinayaan silang umatake, ngunit hindi man lang nila siya makalmat ng matagal. Sa bilis na ito, malamang na mauubos muna nila ang kanilang sarili. Swish! Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang figure mula sa itim na ambon, isa sa apat na dalubhasa sa luha ng Diyos, ang babaeng may pulang dugo na mga labi at isang napakaputlang mukha na mukhang nakakatakot. Matingkad na pula ang kanyang mga kuko at may haba na 20 sentimetro, parang hilera ng mga labaha. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita nila ang kanilang sarili ng personal pagkatapos pumili ng mga pangmatagalang pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Ricardo ang target kundi si Miranda, hindi kalayuan sa kanya. May masasamang ngiti sa mukha ng babae nang iabot niya ang kanyang mahiwagang kuko patungo sa balikat ni Miranda.
Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang kuko na ito ay tumusok sa kanilang balikat. Gayunpaman, ang kasalukuyang Diyosa na presidente ng kumpanya ay malayo sa karaniwan. Sa pagharap sa biglaang pag-atake, ngumuso si Miranda at tinamaan ng sariling kamao ang kuko ng babae. Sa kabila ng kanyang maislan at makatarungang kutis, kung saan dumaong ang kanyang kamao, ang espasyo ay na-distort at yumanig. Puff! Ah! Habang bumangga ang kamao niya sa kuko ng babae, sinundan ito ng matinis na sigaw. Ang kanyang matigas na pulang-pula na mga kuko ay direktang nabasag ng kamao ni Miranda at nahiwalay sa kanyang mga daliri. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa isang iglap, siya ay nasa paghihirap, ang kanyang mukha ay nabaluktot, nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Sa panloob, napuno siya ng matinding katatakutan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang asawa ni Ricardo. Walang pag-aalinlangan, sinubukan ng babae na umatras sa itim na ambon para magtago at makabawi sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, sa wakas ay nakakuha ng isang kaaway na lumabas mula sa itim na ambon, madali ba siyang hahayaan ni Miranda na makatakas? Sinusubukang tumakbo. Huli na. Ngumisi ang Diyos ang presidente, at sa mabilis na paggalaw, hinawakan niya ang palso ng babae at hinayla ito pabalik. Ang kanyang pink na kamao, na puno ng nakakatakot na pisikal na lakas, ay marahas na hamampot sa dibdib ng babae. Akala ko ba ay malambot na persimmon? Mamatay. Katulad ni Ricardo, maraming panganib ang hinarap ng Diyosa na Pangulo at naging walang awa sa kanyang mga aksyon. Puff! Sa mahinang tunog, bumagsak ang dibdib ng babae. Ang kanyang puso ay agad na sumabog, at siya ay namatay sa lugar. Kahit na sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagbawi, hindi na pinag-uusapan ang kaligtasan. Hindi na kita pinaglalaruan. Break ka para sa akin. Napagtanto ni Ricardo na inaatake si Miranda, nagdilim ang kanyang mukha, at may bahid ng galit ang kanyang boses. Kabanata 765, Magtiis, ng matagal. Sa pagkakaroon ng kalahating araw na pag-atake ng hindi nagtamo ng anumang pinsala, hindi na mapakali si Ricardo na harapin ang mga ito. Nakatuon siya sa pag-aaral ng mga sali-salimuot ng madilim na kaharian. Gayunpaman, nang puntiryahin nila si Miranda, sapat na si Ricardo, ang tagapagtanggol ng kanyang asawa. Maaaring ginamit niya ang kanyang mga esoteric na diskarte upang masira ang madilim na kaharian ng kaunti pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala na siyang pasensya na magpatuloy sa pag-aaral. Pinili niyang dumiretso, gamit ang matinding puwersa. Give way. Sa mabangis na sigaw ni Ricardo, tinapakan niya ng husto ang kanang paa. Pulse ng Earth. Boom! Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang kumalat mula sa sentro ng Ricardo. Nagbitak ang lupa na parang sapot ng gagamba. Mula sa labas, ang buong kumpol ng mga gusali ay tila nanginginig ng marahas, na parabang nakaranas sila ng seismic event na magnitude 9 o mas mataas. Kasunod nito, bumagsak sila sa malaking bilang. Sa loob ng bulwagan ng kastilyo, lumipad at nahulog ang mga bato, at ang lupa ay nanginginig ng baliw. Ang kakilakilabot na mga alon ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Pulse pagkatapos ng pulso. Sa isang iglap, ang madilim na kaharian na pinagsama-sama ni Ricardo at Miranda ay agad na nagkalat ng enerhiya ng Pulse of the Earth. Si Augustus, ang pasimuno, ay nakaranas ng backlash mula sa nabasag na hadlang at higit na tinamaan ng shockwave ng Pulse of the Earth. Bigla siyang itinapon sa ere at tumalsik ang bibig ng dugo. Para naman sa kasama niyang si Mr. Roy, nadurog siya sa shockwave ng Pulse of the Earth, na pumanaw. Ang iba pang tatlong Daytime-tier superhuman level expert ay inihagis din sa hangin sa pamamagitan ng shockwave ng Pulse of the Earth, bawat isa sa kanila ay dumura ng dugo. Boom! Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas bago unti-unting nawala ang nakakatakot na mga panginginig ng boses. Ang bulwagan ng kastilyo ay agad na naging isang panlabas na eksena. Sa loob ng mga guho, tanging sina Ricardo at Miranda lamang ang nananatiling nakatayo. Matugunan ang iyong katapusan. Malamig na sabi ni Ricardo, at pagkatapos, tulad ng isang cannonball,
sinisingil niya ang natitirang 3 superhuman level na mga eksperto. Sa sandaling iyon, silang 3, na nakaharap kay Ricardo na sumusugod sa kanila na parang mabangis na hayop, ang kanilang mga ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Matapos mabilis na makatayo, binaliwala ang kanilang mga pinsala, agad silang nagbago at ipinakita ang kanilang mga trompeta. Sila, na noong una ay payat, ay tumangkad, mas lalong namutla ang kanilang mga mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang mga gwapong tampok ay unti-unting nabaluktot sa isang mabangis at nakakatakot na hitsura, ang kanilang mga bibig ay umuusbong ng mga nakakatakot na pangil. Ang kanilang mga kalamnan ay pumipihit ng husto, at isang pares ng mga pakpak ng paniki ay umusbong mula sa kanilang mga likuran. Isang malakas at madugong pabango ang tumagos mula sa loob nila, na sinamahan ng tila malakas na aura. Ang mga ordinaryong miyembro ng Bloodline ay walang mga pakpak ng dugo. Kapag ang kanilang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, na umabot sa isang vampire count o higit pa, sila ay magkakaroon ng mga pakpak ng dugo at magkakaroon ng mas malakas na kakayahan sa pagbabagong anyo. Nang makita ang tunay nilang mukha, bakas sa mukha ni Miranda ang pagkagulat. Bloodline. Bagaman medyo naiiba ang kanilang mga anyo sa ipinakita sa mga pelikula at TV, hindi ito mahirap hulaan. Matapos ibunyag ang kanilang tunay na anyo, tila naging mas kumpiyansa ang 3 at nagpakawala ng ilang matataas na alulong habang sabay nilang sinasalakay si Ricardo. Nang makita ito, napangisi si Ricardo. Gamit ang kanyang palad bilang talam, hinampas niya ang sky-cleaving startled swan-9 form patungo sa 3 individual. Ang Blade Aura ay palm unit sa espasyo sa isang iglap. Ang 3 vampire count level expert, ang kanilang dugo ay tumaas bilang tugon, na bumubuo ng isang protection na hadlang sa dugo, at bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng kanilang pinakamalakas na pag-atake sa pagtatangkang pigilan ang pagkilos ni Ricardo. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay nawala sa isang iglap ng makasalubong ang Blade Aura. Ang ipinagmamalaki nilang protection na blood barrier at matitibay na bloodline na katawan ay tila walang laban sa pag-atake ni Ricardo. Sa 3 nakakatakot na tunog, ang Blade Aura ay agad na hinati ang katawan ng 3 individual sa kalahati. Kahit na mayroon silang kakaibang kakayahan sa pagpapagaling ng bloodline, wala silang kapangyarihang baguhin ang kanilang kapalaran. Ang 3 ay agad na pinatay ni Ricardo. Kaya kitang tiisin ng matagal. 1 segundo lang ang kailangan para patayin ka. Hindi sumasang-ayon si Ricardo at saka humarap kay Augustus. Hindi. Paano ka magiging ganito kalakas? Hindi. Imposible. Patuloy na umiling si Augustus, puno ng takot ang kanyang mukha. Akala niya ay naglagay siya ng bitag laban kay Ricardo ngayon, at kapag nahulog siya dito, wala nang makakatakas. Gayunpaman, sa huli, ang bitag na iyon ay naging marupok tulad ng sapot ng gagamba. Sinubukan niyang hulihin ang isang agila at sa halip ay nakilala niya ang kanyang sariling pagkamatay. Sa puso niya, naisip ni Augustus na baka ang Blood Royal lang nila sa angkanang makakapatay kay Ricardo. Sa Prayosha, maraming tao ang mas malakas kaysa sa akin. Isang pulaka sa isang balon ang nangangahas na tumalon sa harapan ko. Mapanghamak nanginis siya ni Ricardo, at sa isang tapik ng kanyang paa, direktang sinugod niya si Augustus. Hindi alintana kung mula sa mga luha ng Diyos o sa bloodline, kung hindi nila siya ginulo, hahayaan niya na sila. Gayunpaman, dahil dumating sila, dapat silang manatili. Hindi mo ako mapapatay. Nabawi ni Augustus ang kanyang kalmado at sumigaw. Sa harap ng mamamatay tao na si Ricardo, tila may tiwala pa rin siya at pati na rin ang sariling talino. Sa mga salitang iyon, nag-transform siya sa isang grupo ng mga bampira na paniki, sinusubukang tumakas sa lahat ng direksyon. Hanggat ang isa sa mga paniki na ito ay nakatakas, marahil ay makakaligtas si Augustus at manatili sa mga kamay ni Ricardo. Bagaman, pagkatapos gumamit ng gayong ipinagbabawal na salamangka sa kaligtasan, ang kanyang lakas ay lubhang bababa at siya ay nasa isang matagal na kalagayan ng kahinaan. Ngunit kumpara sa kamatayan, ang presyong ito ay wala. Ang daming pakulo. Sinusubukang tumakas. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo.
Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na gravitational force field, na may Ricardo sa gitna nito, agad na kumalat. Body force field, na-activate na. Naapektuhan nito ang bawat paniki na naging anyo ni Augusto sa loob ng saklaw nito. Flap, flap, flap. Sa isang galit na pagtatangka upang makatakas sa gravitational pull, ang mga paniki ay hindi maiwasang ibinalik patungo sa Ricardo, na hindi makalaban. Hindi. Hindi mabilang na mga paniki ang nagbagong anyo bilang Augustus at nahulog sa paanan ni Ricardo, na may desperasyon at takot sa kanilang mga hiyawan. Kabanata 766 na patungo sa teritoryo ng Bloodline. Ang dapat banggitin ay sa kabila ng pagbagsak sa pisikal na kaharian sa antas ng myriad forms, hindi ginaisang ni Miranda ang mga martial arts na nagpapalakas sa katawan gaya ng physical strength field. Dahil sa pagpapalakas mula sa intermediary soul physique, tila iba si Miranda sa isang tunay na eksperto sa pagpapalakas ng katawan. Nang makitang nag-transform si Augustus bilang isang pulutong ng mga paniki, naisip ni Miranda na tiyak na hindi siya makakatakas. Ngunit sa kanyang pagtataka, nagawa nilang ibalik ni Ricardo. Sa sandaling iyon, tumingin si Miranda kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na ningning. Nararamdaman niya na mula nang bumalik siya, tila naging mas makapangyarihan ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, bumagsak si Augustus sa paanan ni Ricardo, bakas sa kanyang mukha ang takot at kawalan ng pag-asa. Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Bulalas ni Augustus, galit na umiling. Bakit hindi? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, malamig na tanong. Ako si Conde Augustus ng Bloodline. Ang buong makapangyarihang Bloodline ay nakatayo sa likod ko. Maaaring hindi malaking bagay ang pagpatay sa mga eksperto ng Deities Tears, ngunit kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng makapangyarihang Bloodline. Banta ni Augustus na may pananakot na tono. Oh, pero parang nakapatay na ako ng mga taga-Bloodline. Kaya, isa pa ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Sagot ni Ricardo, itinuro ang tatlo pang eksperto sa Bloodline na pinaghiwa-hiwalay niya. Hindi. Iba na. Ako ang pinapaboran sa Blood Royal. Maaari mong patayin ang tatlong iyon, ngunit hindi ako. Kung hindi, hindi ka ililigtas ng Blood Royal. Desperadong paliwanag ni Augustus, sinusubukang iligtas ang sarili. Ano ang Blood Royal? Hihintayin kung hanapin niya ako. Ngumisi si Ricardo, umiling-iling sa pang-aalipusta. Hindi. May dahilan ako para hindi mo ako mapatay. Para sa araw na ito, para harapin ka, gumawa ng dalawang paghahanda si Mr. Roy. Ang iyong biyenan, ang babaeng nagngangalang Luis, ay nasa aming mga kamay. Maliban kung gusto mo siyang patayin. Sabi ni Augustus. Sa pagbagsak ng mga salita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo, at nanginginig sa galit si Miranda. Anong sabi mo? Nahuli mo ang nanay ko. Ang Diyosa na CEO ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin. Nanlamig ang buong kilos ni Ricardo, isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Nang makita ang nakakatakot na ekspresyon ng dalawa, nagmamadaling sinabi ni Augustus, makatiyak ka, dinala siya sa teritoryo ng Bloodline kasama ang cryogenic chamber at mga kagamitan. Hanggat hindi mo ako papatayin, sinisiguro kong hindi masasaktan si Miss Louise. Siyempre, kung mamamatay ako, ang kahihinatnan ay hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Ricardo at Miranda, kapwa nakasimangot sa hinala at gravity. Sa sumunod na sandali, agad na tinawagan ni Miranda si Alice upang tumulong sa pagsusuri at pagkumpirma kung ang kanyang ina ay nasa human cryogenic base ng Hyos Corporation. Pagkaraan ng 12 minuto, kinumpirma ni Alice kay Miranda na si Moira Duncan ay talagang lihim na dinala sa hindi kilalang lokasyon ng mga kaayusan ni Mr. Roy lumabag sa mga tuntunin ng Hyos Corporation ngunit hindi mahirap para kay Mr. Roy bilang isang board member ng kumpanya. Idiot! Matapos malaman ito, sinipan ni Miranda na puno ng galit ang mukha ni Augustus. Siya ay pinalipad pabalik, ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig. Ang kanyang kalahating mukha na maskara ay nahulog, na nagpapakita ng isang gwapo, maputlang mukha.
Gayunpaman, pinunasan ni Augustus ang dugo sa kanyang bibig, nakangiting mapanukso. Hindi naman ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Wala kang lakas ng loob na patayin ako, hahaha. Sa puso niya, naisip niya na dahil sa dalawang paghahanda ni Mr. Roy ang lahat, kung hindi, mapapahamak siya ngayon. Napatingin sina Ricardo at Miranda sa mukha nitong mayabang, parehong nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit, ngunit talagang hindi sila nang ahas na patayin siya ng direkta sa sandaling ito. Asawa, anong gagawin natin? Si nanay ay nasa kamay ng bloodline, nag-aalalang tanong ni Miranda, ang kanyang isip ay umiikot. Ilang segundong nag-isip si Ricardo bago sinabi sa mabigat na boses, huwag kang magpanik. Tawagan muna natin sina Dad at Mason. Oo. Natigilan ang ekspresyon ni Miranda sa narinig at nagmamadaling tinawag si Emmanuel. Ang dalawa sa kanila ay tinambangan ng luha ng Diyos. Inatake ba nila si tatay, kuya, o Nora? Mabilis na sinagot ni Emmanuel ang telepono, at sa kaganhawahan ni Miranda at Ricardo, ang iba ay hindi nasaktan. Ang mga paghahanda ng luha ng Diyos ay hindi kasama si Emmanuel at ang iba pa. Dahil alam niyang ligtas si Emmanuel at ang iba pa, pumunta si Ricardo kay Augustus. Anong gagawin mo? Mas mabuting huwag kang kumilos ng walang ingat. Bulalas ni Augustus, tunay na natatakot kay Ricardo sa sandaling ito. Ang lakas ng kalaban nagpanik. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ngunit habang ang malaking krimen ay madaling patawarin, ang buhay ay mahirap takasan. Bakas sa mukha ni Ricardo ang isang nakakalokong ngiti. Sa sumunod na sandali, diretsyo niyang binali ang mga paa at gulugad ni Augustus, binuhat siya na parang patay na aso. Asawa, alang-alang sa kaligtasan, bumalik ka at manatili kay tatay. Protektahan ang kanilang kaligtasan. Pupunta ako sa bloodline kasama ang lalaking ito. Panigurado, ibabalik ko talaga si nanay. Sinabi ni Ricardo kay Miranda ang kanyang mga kaayusan. Saglit na nag-alinlangan si Miranda bago tumango. Okay. Asawa, mag-ingat ka. Sa totoo lang, gusto niyang sumama kay Ricardo, ngunit pare-parehong mahalaga ang kaligtasan ng kanyang ama at ni Nora. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay pangalawa lamang kay Ricardo, at kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, malapit na sa hating gabi, si Ricardo, na may dalang Augustus, ay dumating sa isang maliit na bayan sa labas, mga 100 milya ang layo mula sa Alpine City. Ang lugar ay puno ng mga burol at kakaunti ang mga tao, na may ilang daang kabahayan lamang sa bayan, na tila malayo sa modernong pagmamadali at pagmamadali sa labas. Nakapagtataka, ito ay nasa labas ng Alps. Sa labas ng bayan, may nakatayong nag-iisang simbahan, na tila malalim at misteryoso sa gabi. Papalapit sa loob ng 10 milya mula sa simbahan, makikita ng isa ang isang karatula na nagpapahiwatig na ito ay isang pribadong teritoryo. Ito ang teritoryo ng bloodline. Kabanata 767 Pagtrato sa sarili bilang reyna. Dinala ni Ricardo si Augustus patungo sa sinaunang kastilyo. Habang papalapit sila sa karatula na nagmamarka sa pribadong estate, biglang lumitaw ang isang figure, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Isang bloodline guard ang tumayo sa harap ni Ricardo, malamig na pinaalalahanan siya, ito ay isang pribadong estate para sa iyong kaligtasan. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng gwardya nang makitang parang patay na aso ang kalagayan ni Augustus na dinadala ni Ricardo. Count Augustus, ikaw. Starlang, pinandilatan ng gwardya si Ricardo na may hinala at puot. Sino ka? Anong ginawa mo kay Count Augustus? Sa sandaling iyon, mahinang sumingit si Augustus, magulat pabalik sa Blood Royal, mayroon tayong isang prestihiyosong panauhin. Bilasan mo. Sa hindi tiyak na hinala, sinulyapan ng gwardya si Ricardo bago mabilis na tinungo ang kastilyo. Mapang-asar ng uso si Ricardo at walang ginawa sa gwardya, tinutukan ang pagkarga kay Augustus. Mabilis na lumipad ang isang anino na may pakpak. Ito ay walang iba kundi isang bloodline master of Earl rank o mas mataas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang eksenang ito, kung kukunan at i-upload online, ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan.
Gayunpaman, si Ricardo ay nanatiling hindi naapektuhan, mahinahong pinagmamasdan ang Figureland. Sumimangot ang bilang ng vampira na may mahabang buhok nang makitang napilayan si Augustus, pagkatapos ay bumaling kay Ricardo, malamig na sinabi, "Easterner, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Upang dalhin ang kalagayan ni Augustus sa ganitong lawak at magkaroon pa ng lakas ng loob na dalhin siya rito. Magsalita ka, ano ang iyong layunin?" Malamig na ngumisi si Ricardo, "Tama na ang Saturday, hayaan mo akong may kausap dito. Dalhin mo kami. Para makita ang Blood Royal." Mahinang idinagdag ni Augustus. Ngumuso ang konti at inakay si Ricardo papasok sa kastilyo. Sa daan, nakita ni Ricardo ang maraming individual sa loob, na namumuhay bilang mga ordinaryong tao sa loob ng kastilyo. Ang ilan ay tila mga katulong at bantay. Dapat sabihin, anuman ang kasamaan sa puso ng bloodline, parehong lalaki at babae ay may mga gwapong anyo. Sa wakas, dinala ng Count si Ricardo sa dulo ng isang koridor. May nakatayong kulay dugong pinto na naglalabas ng malabong pulang liwanag. "Please, pahiwatig ng bilang," na sinenyasan si Ricardo na pumasok, bago siya nawala sa loob. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumunod si Ricardo. Sa loob, ibang espasyo at domain ang nabuksan. Napagtanto ni Ricardo ang tunay na teritoryo ng bloodline, liblib sa labas, katulad ng mga nakatagong martial sects at clans sa Priosia. Ang bilang ay nagpatuloy sa paggabay kay Ricardo, sa kalaunan ay pumasok sa isang engranding bulwagan. Sa bulwagan ay nakaupo ang isang figure na nababalutan ng kulay dugo na kapa, na nakaupo sa itaas, na nagmamasid sa mga pagdating na parang isang emperador. Sa ibaba, dalawang Panginoon ng bloodline ang nakatayo sa magkabilang gilid, malamig ang kanilang mga tingin sa hindi inaasahang bisita. Sa pagharap sa kahangahangang eksenang ito, hindi nagpahayag ng anumang emosyon si Ricardo. Sa kabila ng ilang mga masters na nagpapalabas ng kanilang sariling mga kahangahangang aura, ang gayong pressure ay walang kahulugan para kay Ricardo. Pagtaas ng mga mata, dama po ang tingin ni Ricardo sa figurang nasa mataas na upuan. Hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. May nakaupong isang napakagandang babae, ang kanyang mga labi ay isang hindi kapani-paniwalang matangkad na pula, na parang may bahid ng dugo. Sa gitna ng kanyang kagandahan, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kasamaan. Sa kabila ng kulay dugo na kapa na bumabalot sa kanya, ang kanyang nakademonyong nakakaakit na figure, lalo na ang isang pares ng mga binti na higit sa 1 metro ang haba, ay nakakuha ng pansin. Tinansya ni Ricardo na mahigit 2 metro ang taas ng babae ngunit hindi nagbigay ng pakiramdam ng bigat o kagaspangan, bagkus ay isang kakaibang alindog. Ito ay walang alinlangan na isang stretch limousine. Siyempre, magiging mahirap para sa isang karaniwang tao na hawakan. Napatingin ang mga mata ng babae sa pile na si Augustus, saka itinuon ng mahigpit na tingin kay Ricardo. "Kamahalan. Mahal, iligtas mo ako." Tuwang-tuwa na napatingin si Augustus sa babaeng nasa mataas na upuan na para bang nakakita ng tagapagligtas. Dito, naisip ni Ricardo sa kanyang sarili, ang Blood Royal ng bloodline ay isang babae. Si Augustus kaya ang paborito niyang lalaki. Ngumuso si Ricardo at tinanong ang babaeng nasa high seat, "Are you the Blood Royal? Ikaw ang pinakamataas dito, tama ba?" Tumango si Blood Royal, "Ako ang Bloodline's Queen Mary, at matatawag mo akong Blood Queen." Easterner, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito kay Augustus? Sa kabutihang palad, hindi siya patay. Kung hindi, magbabayad ka ng iyong buhay, at kahit ang pag-draining ng iyong dugo ay hindi ka mapapawalang sala. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, bitawan mo si Augustus, at mailigtas ko ang iyong buhay. With a tone of authority, parang utos ni Blood Queen kay Ricardo. To this, Ricardo smirked and mocked, "You really do see yourself as a queen. I-save ang commanding tone at sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Kung gusto mong palayain ko si Augustus, ibalik mo sa akin ang aking ina. Nanay ko." Mukhang naguguluhan si Blood Queen. "Wala ang nanay mo. Kung gayon, maaaring mamatay si Augustus." With a stern expression,
Ricardo provocatively stated, huwag mong gamitin ang tonong iyan sa akin. Kung gusto mong palayain ko si Augustus, dalhin mo sa akin ang aking ina. Isang ina. Ang Blood Queen ay tila natigilan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagdududa. Ano? Wala ang nanay ko. Then, Augustus can die, malamig na deklarya ni Ricardo. Dahil dito, mapilit na nakiusap si Augustus, hindi, Ricardo. Ang iyong kamahalan, syempre, ay hindi posibleng malaman ang bawat maliit na detalye. Ang nanay mo ay dinala namin ni Mr. Roy dito. Siya ay nasa kamay ng ating bloodline. Para sa kaligtasan ng iyong ina, mangyaring iwasang kumilos ng walang ingat. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Ricardo, na nagpapakita ng matinding intensyon na pumatay. Wala siyang duda na ang Easterner na ito ay maglalakas loob na patayin siya ng direkta. Hindi, Ricardo, ang iyong kamahalan ay mataas at makapangyarihan, syempre, hindi alam ang bawat maliit na detalye. Ang nanay mo ay dinala namin ni Mr. Roy dito. Siya ay nasa kamay ng ating bloodline. Para sa kaligtasan ng iyong ina, mangyaring iwasang kumilos ng walang ingat. Saglit na kumislap ang mga mata ni Augustus, at sumigaw siya ng mapilit. Kabanata 768, kasi, hindi ko kailangan. Malamig na umalangaw ang boses ni Ricardo, na itinuro ang Blood Royal Mary sa mataas na upuan, ipadala ang aking ina dito. Habang bumagsak ang mga salita, isang malakas na aura ang damaloy papunta sa Ricardo na parang tidal wave. Ang mga eksperto sa bloodline na naruroon ay naglabas ng kanilang pressure, sapat na para durugan ang isang ordinaryong tao hanggang mamatay. Ang Blood Royal Mary sa mataas na upuan ay napapaligiran ng umaalingaw-ngaw na uhaw sa dugo, ang kanyang tono ay nagyayalong sinabi niya, arrogant Easterner, inuutusan mo ba ako? Tanga! Hindi ka man lang nagpapakita ng paggalang kapag nakikita ang kamahalan. Sa ganitong saloobin sa kanyang kamahalan, dapat mong itapon sa pool ng dugo upang mamatay sa isang masamang kamatayan. Lumuhod. Isa-isang malamig na sinaway ng mga bloodline expert si Ricardo. Sa kabila ng kanilang mga pang-iinsulto at panggigipit, tila hindi sila pinansin ni Ricardo at tumingin lamang sa Blood Royal sa mataas na upuan, at sinabing, utos mo. Trade lang yan. Kung iyan ang ipipilit mo, hindi ko mapigilan. Kung ayaw mong mamatay ang lover boy mo, papuntahin mo agad ang nanay ko. Nang matapos siyang magsalita, isang mapang-akit na ngiti ang lumitaw sa kaakit-akit at nakakatakot na mukha ni Blood Royal Mary. Are you trying to blackmail me with a hostage? Sa tingin mo ba may pakialam ako sa buhay o kamatayan ng isang asawa? Maraming gwapong lalaki ang bloodline ko, kung gusto mong pumatay, sige. Ang pagpatay sa kanya, ililibing ka kasama niya. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng paggamit kay Augustus bilang isang hostage, hindi ako mangangahas na hawakan ka. Nang marinig ito, pumikit si Ricardo at sinabing, mali. Ginamit ko siyang hostage para mabawi lang ang nanay ko, hindi dahil natatakot ako sa iyo. Dahil doon, pinalabas niya si Augustus kay Blood Royal Mary. Direkta niyang binigay ang hostage. Thud. Sa mahinang tunog, nahulog si Augustus sa paanan ni Blood Royal Mary. Naningkit ang nakakapangilabot na mga mata ni Blood Royal, nagulat sa kinikilos ni Ricardo. Ang lahat ng mga eksperto sa bloodline ay tumingin din kay Ricardo na nalilito, hindi nauunawaan ang mga intensyon ng lalaking ito mula sa Prayosha. Ang isang taong nakulong sa teritoryo ng bloodline ay ibinigay pa nga sa kanila ang tanging bargaining chip. Kawili-wili. Very interesting talaga. Isang lalaking taga-silangan mula sa Prayosha, ano ang ibig mong sabihin dito? Kusa mo bang palayain si Augustus, at pagkatapos ay humingi ka ng awa? Lumuhod tulad ng isang aso, gumapang at halikan ang aking bota, pagkatapos ay manampa ng katapatan sa akin, at bukas palad kong ililigtas ang iyong buhay at hahayaan kang maging aking alagang hayop. Matapos mamulat, ang mukha ni Blood Royal Mary ay napuno ng isang matagumpay at nasisiyahang ekspresyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng bihag at pagbato sa kanya ni Augustus, binigyang kahulugan niya ang mga aksyon ni Ricardo bilang tanda ng pagsuko at paghahanap ng kapayapaan.
Naaaliw siya sa ideya ng pagpapaamo sa lalaking ito mula sa Prayosha. Ang malakas na lalaking ito na kayang supilan ang manipulative blood mage na si Augustus, kitang-kita ang kanyang lakas. Kung maaari siyang magkaroon ng isang makapangyarihang tao bilang isang subordinate, marahil kahit nasakupin siya sa kanyang kama, ito ay magiging isang kawili-wiling bagay. Ang bloodline counts, dukes, at kahit ilang makapangyarihang marquises na naroroon, nang makita nila ang mga aksyon ni Ricardo, lahat ay nagpakita ng mapanukso at mapanuksong mga ekspresyon. Ang lalaking ito mula sa Prayosha ay tila medyo malakas sa simula. Ngunit sa huli, yumuko pa rin siya sa harap ng makapangyarihang bloodline. Aktibo pa siyang nag-alok ng hostage. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumingin si Ricardo kay Blood Royal Mary at humagalpak ng tawa ng mapanukso. Nag-iisa siyang nakatayo sa bulwagan ng palasyo na puno ng mga eksperto ng bloodline, napapaligiran ng mga kaaway, ngunit tumawa ng mayabang, na parang wala siyang hadlang. Matapos isuko si Augustus, tila naiwan si Ricardo na walang suporta. Ngunit sa katunayan, ito ba ang katotohanan? Ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay palaging hindi ang hostage, ngunit, ang kanyang sarili. Anong tinatawa-tawa mo? Malamig na tanong ni Blood Royal Mary na nakasimangot sa mayabang na tawa ni Ricardo. Ang kanyang pagganap ay nagparamdam sa kanya na walang intensyon na magpasakop. Natatawa ako sa nakakatuwa kayong mga bloodsucker. Kahit vampira. Sino ang nagsabi sa iyo na ang pagsuko sa hostage ay nangangahulugan ng pagsuko sa iyo? Gusto ko lang maintindihan mo na hindi ko kailangan gamitin siya para mag-alinlangan ka. Ngayon, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, mapayapang ibigay ang aking ina at ako ay kusang aalis. Pangalawa, pipilitin kitang makipagkompromiso, kahit nalipulin ang iyong angkan, para ibigay mo ang aking ina. Maaari kang magdesisyon. Sa pagbagsak ng mga salita, ang buong Bloodline Hall ay napuno ng kaguluhan. Napatulala ang lahat ng bloodline, nakatingin sa mayabang at mapagmataas na lalaki mula sa Prayosha. Maging ang Blood Royal Mary na nasa mataas na upuan ay natigilan ng ilang segundo. Walang inaasahan na, sa ganoong sitwasyon, magiging napakalakas ni Ricardo. Hindi lamang siya nakipagkompromiso, ngunit binigyan pa niya ang bloodline ng dalawang pagpipilian. Parang hindi ito ang home ground ng bloodline, kundi sa kanya. Ricardo, naghahanap ka lang ng kamatayan. Ikaw na mayabang at mayabang na tao mula sa Prayosha, ginagarantiyahan ko, mamamatay ka sa isang kahabag-habag na kamatayan. Kamahalan, ano pa ang hinihintay mo? Patayin siya. Hindi lang niya ako Pyle, pinatay din niya si Neo at ang iba pa. Sa oras na ito, si Augustus, na nakahiga sa paanan ng Blood Royal, ay tumingin kay Ricardo na puno ng puot ang mukha. Palibhasa'y naghihirap na may kapansanan ang kanyang mga paa at nabali ang kanyang gulugod sa lalaking Prayosha na ito, kitang-kita ang galit at hinanakit ni Augustus. Kahit na ang bloodline ay may malakas na kakayahan sa pagbawi, kahit na may ganitong uri ng pinsala, gagaling siya pagkatapos ng kalahating taon. Ngunit dahil sa kahihiyan ay gusto niyang mabaliw. Noong una, nang marinig niyang sinabi ng Blood Royal na wala siyang pakialam sa kanya, nawalan ng pag-asa si Augustus. Ngunit hindi niya inaasahan na mayabang na ibibigay ni Ricardo ang kanyang bihag. Ang pagiging malaya sa mga kamay ni Ricardo ay gumaan ang pakiramdam niya. Ang pagiging nasa ilalim ng mga paa ng Reyna ay tila nagbibigay ng sapat na seguridad para sa kanya. Sa puntong ito, naisip ni Augustus na pagkatapos mawala ang kanyang bihag, si Ricardo ay tiyak na mamamatay. Hindi na kailangang mag-alinlangan pa ang Blood Royal Mary at ang iba pang eksperto sa bloodline at maaaring magpadala ng habulin kay Ricardo. At sa katunayan, iyon ang nangyari. Habang bumabagsak ang mga salita, ang Blood Royal Mary, pagkatapos na mapansin, ay tumingin kay Ricardo na may nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng matinding galit. Sa teritoryo ng bloodline, may nagpapili sa kanya. Nagbanta pa na papatayin ang buong bloodline at gawin silang kompromiso o lipulin ang angkan. Patayin mo siya. Ipadala siya para makilala ang blood progenitor.
Ikinaway ni Bloody Mary ang kanyang kamay na may matinding intensyon ng pagpatay sa kanyang boses. Kabanata 769 na One-Sided Slaughter. Nang marinig ito, ang mukha ni Ricardo ay nagpakita ng isang masamang malamig na ngiti, mukhang pinili mo ang pangalawang pagpipilian. Napakagaling. Patayin. Sa mga salitang ito, tinapakan niya ang kanyang paa at nagkusa na pumunta sa opens iba. Nang marinig ang sinabi ng Blood Royal Mary na hindi siya maaaring bantayin ni Augustus, alam na ni Ricardo kung ano ang dapat niyang gawin. Ang tanging paraan ay ang gumamit ng ganap na lakas para pilitin ang Blood Royal Mary at ang buong bloodline na sumuko. Hindi naglakas loob si Ricardo na sabihing 100% confident siya, pero 70% sure siya. Kabilang sa mga eksperto sa bloodline na naruroon, bukod sa Blood Royal Mary na nagbibigay sa kanya ng banayad na pagbabanta, nakikita ni Ricardo ang iba pa sa kanila sa isang sulyap lamang. Habang ang bloodline ay maaaring nagtataglay ng ilang mga espesyal na kakayahan, sa harap ng ganap na lakas ni Ricardo, ang mga ito ay walang kabuluhan. Katulad ng Dark Domain ni Augustus, gaano man ito kahiwaga, inalis ito ni Ricardo ng may ganap na kapangyarihan. Boss! Sa sandaling kumilos si Ricardo, isang malakas na alon ang nagmula sa kanya. Direkta niyang pinakawala ng divine ability na Rich Soil Unyielding Form. Ang Mar-Angel na tunay na enerhiya ay lumundag sa katawan ni Ricardo, na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag sa enerhiya. Sa loob ng tunay na enerhiya, ang kapangyarihan ng kalaliman ng daigdig at ang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay nagpalabas kay Ricardo na parang naglabas siya ng mga kahangahangang kulay ng lupang dilaw at kumukulog na liwanag. Ang napakalaking aura ay nag-sideline sa lahat ng eksperto sa bloodline. Maging ang Blood Royal Mary, na nakaupo sa mataas na upuan, ay hindi maiwasang magulat. Si Augustus, na nakaupo doon na paralisado, ay lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Naunawaan niya na noong nag-away si Ricardo at ang ilang iba pa noon, hindi pa nila ginamit ang tunay nilang lakas. Poof! Sa sandaling sumugod ang isang bloodline count upang makakuha ng merito sa harap ng reyna, nabangga niya si Ricardo at agad na pinalipad pabalik sa isang suntok, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa hangin. Siya ay patay, higit sa patay. Sa harap ng ganitong matinding pag-atake, ang mabigat na kakayahan sa pagbawi ng bloodline ay isa lamang biro. Ang suntok ni Ricardo ay naglalaman ng lakas ng pag-atake ng isang late-stage na golden core, ang bigat at bigat ng power of the Earth's depths, ang bangis ng kulog at kidlat, ang kitikot-takot at pagkalat ng power of death, at ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas sa myriad forms realm. Maging sina Briggs at Dewey, makapangyarihang mga eksperto sa nascent soul, ay nahuli at napatay sa isang suntok ni Ricardo, lalo pa ang bilang ng bloodline. Ang mga eksperto sa bloodline ay nagtataglay ng kakaibang enerhiya ng dugo ng bloodline at ang kanilang mga pisikal na katawan ay medyo malakas, katumbas ng mga practitioner na nagsasanay sa parehong body refinement at chi refinement. Ang isang bloodline count ay dapat mayroong blood energy na maihahambing sa core formation realm at pisikal na lakas na maihahambing sa hidden tiger realm. Ang ganitong lakas ay dapat na kayang apihin ng mga practitioner ng parehong antas sa Prayosha realm, ngunit sa harap ng higit pang napakapangit na pag-iral ni Ricardo, ang antas ng lakas na iyon ay hindi sapat. Poof! Poof! Boom! Susunod, ang buong bloodline hall ay bumaba sa isang napaka-brutal na labanan. O sa halip, isang pagpatay, upang maging mas tumpak. Hinarap ni Ricardo ang isang grupo ng mga eksperto sa bloodline, na tila isang tigre sa gitna ng mga tupa, at nagsimula siya ng isang panig na massacre na may hindi magagapi na kilos. Ang mga eksperto sa count level ay madalas na basagin ng isang suntok ni Ricardo. Ang mga eksperto sa bloodline sa antas ng duke ay maihahambing na sa mga eksperto sa golden core sa ganap na lakas, ngunit hindi pa rin kasing lakas ng mga bilang. Mas malakas ang kanilang mga katawan, at hindi sila direktang mabubuksan ni Ricardo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Ricardo, na tunay na yamakap sa pagpatay, ay ginamit na ang mga simulain ng panuntunan, kapangyarihan ng kamatayan sa kanyang mga pag-atake. Isang duke ng vampira, na tinamaan ni Ricardo sa tiyan, ay nagbuga ng dugo mula sa kanyang bibig at pinalipad pabalik.
Ang suntok ni Ricardo ay lumikha ng nakakatakot na madugong butas sa kanyang tiyan. Para sa mga eksperto sa bloodline, ang mga naturang pinsala ay karaniwang hindi nakamamatay. Ang kanilang kakilakilabot na kakayahan sa pagbawi ay magbibigay daan sa kanila na mabilis na makabawi sa maikling panahon. Gayunpaman, pagkatapos na lumapag ang vampiric Duke, ang kanyang orihinal na maputlang mukha ay naging mas mapatla. Ang gwapo niyang mukha ay nabahiran ng lungkot at takot. Hindi. Bakit hindi gumaling ang mga sugat ko? Anong kapangyarihan ito? Ito ba ang kapangyarihan ng isang demonyo? Sa gitna ng ayaw na pagsigaw at paghingal ng duke ng vampira, siya ay patay nang hindi humihinga ng higit sa ilang hininga. Sa harap ng kapangyarihan ng kamatayan ni Ricardo, ang kakilakilabot na kakayahan sa pagbawi ng bloodline ay direktang nalabanan at nabura ng bilis ng kanyang mga pag-atake. Ang bulwagan ay nababalot ng ambon ng nyebe. Si Ricardo, na may sariling lakas, ay pinatay ang isang grupo ng mga eksperto sa bloodline, na nagdulot ng mabibigat na casualty at kahit na sinira ang kanilang kalooban. Hindi. Hindi talaga tayo tugma sa kanya. Isa siyang demonyo. Kamahalan, iligtas mo kami. Ang Blood Royal Mary, na nakaupo doon sa pag-iisip na hanggat siya ang nagutos, si Ricardo ay magiging isang bangkay, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Basura. Puro basura lang kayong lahat. Ang apat na Marquesas, tila kailangan mong kumilos. Nagnganga ang mga ngipin ng Blood Royal Mary at nagutos. Sabay-sabay na bumangon ang apat na bloodline expert na nakaupo sa ibabang upuan matapos marinig ang utos. Matapos magpalitan ng ilang sulyap, sabay-sabay silang sumugod patungo sa rumaragasang Ricardo. Ang apat sa kanila, 3 lalaki at 1 babae, ay ang apat na Marquesas, ang elite ng bloodline. Ang kanilang enerhiya sa dugo ay maihahambing sa isang maagang yugto ng nascent soul na eksperto, at ang kanilang pisikal na lakas ay katumbas ng mountain-shattering realm. Sa aktwal na labanan, ang kanilang tunay na lakas ay katumbas ng isang mid-stage na nascent soul expert. Umalis ka sa daan. Habang gumagawa sila, ang babaeng Marquis sa apat ay umungal sa iba pang mga eksperto sa dugo na pinapatay. Whoosh! Bilang tugon sa kanyang utos, ang iba pang mga eksperto sa bloodline ay nagkalat upang iligtas ang kanilang mga sarili, sa kanilang pinakamabilis na bilis kailanman. Sa harap ng Ricardo, ang mga bilang at duke na ito ay parang mga tupa sa patayan. Bagamat maikli lang ang brutal na laban ni Ricardo noon, muntik na silang gumuho sa diwa. Poof! Sa susunod na sandali, isang bloodline marquee ang nagbuka ng kanyang mga pakpak na laman at nakipagsagupaan kay Ricardo. Sa isang muffled sound, ang kanilang mga kamao ay nagsalubong sa gitna ng hangin. Basag, basag. Kaagad pagkatapos, ang tunog ng mga bitak ng buto ay pumuno sa hangin. Ang vampiric marquee na gumawa ng unang hakbang ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kabanata 770, Blood Royals Battle. Isang bloodline powerhouse sa antas ng isang maharlika, na may komprehensibong kapangyarihang labanan na maihahambing sa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul. Gayunpaman, sa isang harap na banggaan kay Ricardo, napaatras pa rin siya ng isang suntok. Ang kanang braso na bumangga kay Ricardo ay kitang-kitang na-distort, at ang mga buto at litid ay direktang nabali at nabasag. Kahit isang dagwang pira-piraso ng buto ang tumambad sa siko. Napasigaw ang maharlikang vampira sa gulat at mabilis na umatras. Ang mga pinsala ay hindi masyadong malubha para sa isang bloodline, ngunit ang agwat sa lakas na ipinakita sa isang pagharap ay nag-iwan sa lahat ng mga individual sa bloodline na may hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkabigla. Kahit na ang isang maharlika ay walang kap-ares kay Ricardo. Ang sitwasyon ay tila isa sa pagiging ganap na nalulula. Matapos itulak ang maharlika, mabilis na pumiglas ang laman ng kanyang kanang braso sa pagtatangkang gumaling. Gayunpaman, natakot siya nang makitang ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay pinigilan ng isang puwersang sumalakay sa kanyang katawan. Ito ay isang kapangyarihan na tumagos sa bawat butas, na kumakatawan sa kamatayan, na may kakayahang mabilis na sirain ang sigla. Ito ang kapangyarihan ng kamatayan na dala sa pag-atake ni Ricardo. May kinalaman sa mga alituntunin ng buhay at kamatayan,
ito ay walang alinlangan na isa sa pinakamakapangyarihang mga tuntunin sa mundo. Ang pag-unawa ni Ricardo sa panuntunang ito ng embryonic ay hindi mailarawang kakaiba. Hindi lamang ito maaaring magdulot ng kakilakilabot na pinsala sa mga kaaway, ngunit maaari rin itong patuloy na masira ang sigla ng mga kalaban na hindi pa namatay. Para sa mga kaaway na may malakas na kakayahan sa pagbawi tulad ng bloodline, ito ay isang natural na kaaway. Mabilis na nagsanib puwersa ang iba pang tatlong dalubhasa sa antas ng Maharlika upang pansamantalang harangin si Ricardo upang mapigilan siya sa paghabol at pagbabante sa buhay ng Maharlika. Huwag mo siyang direktang hawakan, gumamit ng mga saklaw na pag-atake laban sa kanya. Binuksan ng umuurong na Maharlika ang isang pares ng matabang pakpak sa likuran niya at mabilis na umakyat sa ere, sumisigaw. Kasabay nito, naglunsad siya ng dalawang kulay dugong pag-atake ng kapangyarihan ng Chi Blood patungo sa Ricardo. Puff! 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 Si Ricardo ay agad na tinamaan ng pag-atake na ito habang siya ay nakikibahagi sa isang tatlong sa isang labanan sa mga dalubhasang antas ng marangal. Kahit na sa bilis ng reaksyon ni Ricardo, naiwasan niya ng buo ang pag-atake. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Ricardo. Ang kanyang matatag na True Chi, na kinumplito ng Rich Soil Unyielding Form Technique, at pinalakas ng pisikal na lakas ng Myriad Forms Realm, ay nagbigay daan sa kanya na labanan ang atake ng dalubhasang antas ng marangal. Kahit na ang pag-atake ay nakalusot sa True Chi ni Ricardo, hindi ito nagdulot ng anumang tunay na pinsala sa kanya. Ang lakas ng pag-atake ng noble level kapag gumagamit ng mga ranged attack ay katumbas lamang ng isang eksperto sa Golden Core Realm. Ang ganitong mga pag-atake ay hindi maaaring banta sa pisikal na katawan ng Myriad Forms Realm. Haha! Nakakakiliti yan. Matapos madapa ay tumawa ng malakas si Ricardo. Pagkatapos ay lalo siyang naging mabangis habang sinisipa niya si Luna, isang babaeng Maharlika, at pinalipad. Siya ay bumulwak ng dugo, at ang kanyang aura ay agad na nabawasan ng 3 puntos. Noon lang, naramdaman ni Ricardo ang isang napipintong panganib. Ang kanyang katawan ay biglang gumalaw ng 30 sentimetro patagilid. Splat! Isang latigo ang tumagos sa kanyang kanang balikat, na nagpapakita ng sarili mula sa kabilang panig. Kung naging mas mabagal si Ricardo ng kalahating segundo, baka nabutas na ng hampas na ito ang kanyang puso. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ricardo, at inalis niya ang pagkadismaya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumugod pasulong, binunot ang latigo na tumusok sa kanyang laman. Paglingon niya ay may nakita siyang matangkad at balingkinitan sa likod niya. Ang Blood Royal Mary mismo ang personal na namagitan. Tumayo siya mula sa trono, hawak ang isang pulang dugong latigo na tumulo ng sariwang dugo sa dulo nito. Tinatrato mo ang aking mga tao tulad ng pagkain, na iniisip na ako ay isang pushover. Susunod, tamasahin ang banayad na paghampas mula sa akin. Ang boses ni Blood Royal Mary ay natural na mapang-akit, ngunit nagdadala rin ito ng hindi may kakaila na ginaw at isang nakamamatay na layunin. Habang nagsasalita siya, muling hinampas ng latigo si Ricardo. Ngumuso si Ricardo at naglabas ng isang metal na tungkod mula sa kanyang pouch. Walang takot na nilabanan ang Blood Royal Mary. Ang sandata ng staff ay isang bagay na natagpuan niya nang patayin niya ang lalaking may dilaw na mata sa isla. Bagamat hindi ito nagtataglay ng espiritu tulad ng Glacial River Dragon Sparrow Blade, ang material nito ay disente. Nagsilbi itong pansamantalang solusyon ng walang tamang sandata sa kamay. Klang, klang, klang. Ang pinakamalakas na bloodline ngayon ay nasa isang matinding labanan laban sa tagalabas, si Ricardo. Sa isang kisap mata, nagpalitan sila ng higit sa 100 galaw, lumalaban sa pantay na katayuan. Ito ay lubos na nag-aalala kay Blood Royal Mary, at ang kanyang magandang ngunit nakakatakot na mga mata ay puno ng galit at pagtataka. Ang mas nakakagulat ay kung paano gumaling ang sugat ni Ricardo sa kanyang kanang balikat sa loob ng ilang paghinga. Ang bilis ng kanyang paggaling ay higit pa sa kanilang mga kakayahan sa bloodline.
Ang ekspertong ito mula sa silangang lupain ay may abnormal na malakas na pisikal na katawan at nagtataglay ng kakayahang sugpuin ang mga kapangyarihan sa pagbawi ng bloodline. Kailangang siya ang kaaway na ipinadala ng mga Diyos mismo, tama ba? Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto sa bloodline ay nagkikimkam ng kaisipang ito sa kanilang mga puso. Damn it! Dapat kong seryosohin ito. Matapos makipaglaban saglit kay Ricardo, natagpuan ng Blood Royal Mary ang kanyang sarili na hindi siya makayanan at sumangot sa pagkadismaya. Ang kanyang dating payat na figure ay tumaas ng kalahating metro, at isa pang pares ng mataba na pakpak ang umusbong mula sa kanyang likuran. Kasabay nito, isang essence-like blood mist ang lumabas mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang domain tulad ng isang ilog ng dugo sa paligid niya. Sa gitna ng labanang ito, naramdaman ni Ricardo ang kakaibang duguchi na tumagos sa kanyang katawan, na nagpabagal sa kanyang mga galaw. Ang mga matabang pakpak sa kanyang likod ay tila nagbibigay sa kanya ng liksi. Ang kanyang mga pag-atake ay naging mas matindi sa isang iglap. Ang kulay dugo na letigo ay nagbagong anyo sa hindi mabilang na makamandag na malaserpienteng mga anino, na bumabalot kay Ricardo.